may dalawang klaseng uri ng utang. Yung maganda, yung good debt, tapos yung masama, yung bad debt. Kasi nga yung good debt dapat yung napapalago or napapaganda ang buhay niya versus nga yung bad debt na nalulubog ka lang sa utang, parang hirap umahon. Ano? Oo. So, Miss Rose, please explain us, no, what is the good debt and what is the bad debt? Ayun, maganda yan pag-usapan natin. Pero gusto ko sana balikan muna natin, ano ba talaga ang debt? Ano ba yung utang? Kasi debt is something owed or borrowed. Depende kung sino ka, ikaw ba si borrower or lender. So, ibig sabihin nito, pahiram lang. Ang ibig sabihin, pag pinahiram lang, kailangang ibalik, hindi ba? Correct. So ngayon, pag pinag-uusapan natin, ang hiniram natin ay pera, meron niyang katumbas na rent. Ang rent on the use of money is called interest. So, having that already, yan ang parang pinaka-umbrella thought dapat natin. Ano ba ang good debt? Ano ba ang bad debt? Sa FQ Mom Teachings kasi, meron akong dalawang tanong para litmus test mo ito. Ang number 1, will the use of the debt proceeds improve my condition? Makakabuti ba sa akin ito? At kadalasan, di ba, ang sagot naman dito, oo naman, kaya nga ako nangutang eh. Pero, on the short term, dapat we have to go beyond that. Nakabuti sa'yo sa short term. Pero, puntahan na natin yung question number 2 of the litmus test. Yun ay, am I comfortable with the terms and conditions of the loan? Ibig sabihin, habang nagbabayad ako at pagkatapos kong bayaran lahat ng ito, will I still be in a better condition? So parang tumingin ka na ngayon sa long term mo. Eh kung ubos-ubos ka naman, di ba? Sumama. Usually kasi ganyan na nangyayari, yung sinabi mo kanina na nalulun lang sa utang. Sumama pa ang condition mo compared to prior to the debt. Oh, okay. So, yun na nga, kung ganun nga yung dapat pananaw natin, o wala namang masama kung umutang, basta may kakayahan para bayaran. Yung mga masasabi natin, mga good debt, ano ba yung mga, kumbaga, ay, kailangan akong magnegosyo. Syempre, wala naman akong pangpuhunan. So, kanino ko hiramin yan? Whether sa nanay ko o sa bangko. Yung mga gano'n, if we can classify a good debt versus a bad debt. Okay, so yung sinabi mo na parang ang pinupuntirya na yan ay yung purpose of the debt, di ba? Yung binanggit mo yung palalaguin ng negosyo. So titignan ngayon natin to determine whether this is a good debt or a bad debt. Pagka ang purpose ng loan makakaunlad ng buhay mo, di ba? Kagaya ng negosyo, na yung negosyong alam mo talaga, you have to follow the second basic law of money, get into a business that you understand. Tapos, kaya mo pa rin bayaran. Another example of a good debt, probably, pagbili ng bahay, kasi konting-konti lang naman sa atin ang kaya bumili ng bahay in cash, di ba? Kadalasan, kung saan pa nang galing yung pinamili. Anyway. Before we go into that, so kung halimbawa, yung bahay, makakabuti rin naman sa'yo yan. Kasi kailangan ng proteksyon, ng seguridad para sa iyo, para sa pamilya mo. So yun yung parang pinuntirya natin yung purpose of the loan. Kasi may mga iba pang aspeto yan eh. Meron yung kaya mo ba, di ba? So kung kaya mo, yun. Sometimes a good debt can in fact turn into a bad debt. Let's go back to the housing loan example. So nangutang ka para sa bahay, napakagandang intention yan, ano? Pero nangutang ka ng bonggang-bongga. So, kung minsan kasi, kung pupunta ka sa bangko, tatanungin nila ano po ang gross income ninyo. So if you can put up 20% as your equity, we will take care of the rest. Basta as long as your total amortization, lahat ng pagbabayad mo sa utang, hindi lalagpas something like 40% of your gross income. Ngayon, that is a very, kumbaga, simplistic approach to finding out whether the debt, the amortization of the loan is something that you can comfortably carry. Kasi may mga iba pang gastusin eh. Hindi yan na-include yung mga taxes mo, yung mga pambayad mo ng mga matrikula, gastusin sa buy groceries. So, nasa sa'yo dapat yan. Huwag mong ima-max out lagi. Because if you do, that good debt can in fact turn into a bad debt.